Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to, I think this would be the conclusion of the V-Line sunshade issue or dun sa sunscreen niya. Now, a little bit of summary kasi nga maraming nagre-reklamo na mga influencer na nag-review nung kanyang sunscreen na hindi daw maganda yung quality. In fact, sabi nilang ganon, naglilibag daw, and yung iba naman ang sinasabi mahirap mag-diffuse or mahirap ma-absorb ng skin mo. At it would take 2 minutes and a lot of rubbing bago siya ma-diffuse. Now, after nito, nagkaroon ng hindi magandang sagot si V nung simula dahil daw sinasabi niya na clickbait. Pero habang tumatagal, nalaman natin na yung mga influencers pala yung nasa tama kasi nga nagkaroon ng issue talaga sa manufacturing na i-explain ngayon ni V. Okay, so for today's video, papakinggan natin si V. Let's go. Noon pa lang po sa market ang Sunshade. Ang 30,000 pieces, Feb 23, na sold out po ang 30,000 pieces. Since grabe ang demand ng Sunshade, nagtanong ako sa aking manuf kung kaya niya akong supplyan ng panibagong 30,000 pieces. At ang sagot ng aking manuf ay kaya niya akong supplyan at ang tanging problema niya lang ay yung panibagong 30,000 packaging. Okay, so ano yung nangyari dito? Ano yung context nito? Kung naaalala nyo yung sinabi ni Wear Sunscreen, sabi ni Wear Sunscreen na gano'n, na yung kanya daw nakuha ay yung sa February at saka sa March na batch. So yung kumakalat ngayon na hindi maganda yung quality is yung March na batch. Ngayon, tingnan natin kung i-confirm yun ni V. Tuloy natin. Since ang original packaging namin ay darating ng April, simula March 5 to March 13, everyday po ang delivery ng aming manuf. So kung ano po yung i-deliver ng umaga, yun po ang ibinebenta ko o nire-restock ko kada 6 p.m. Nung March 14, dyan po ako unang nakakita ng isang honest feedback na hindi na siya nabiblend and namumuumo siya. Ayun. Simula nung nag-restock kami, ang mga nakukuha kong feedback ay maganda. Naging in denial ako at hindi ko tanggap yung ganong klaseng honest feedback. Siguro ang ang nangyari dito, meron talaga doon sa batch na yon na mga hindi kaaya-aya. It seems like it's very significant kasi maraming influencer ang nagsasabi na hindi maganda yung quality. So, pagpalagay nating 70% nung batch na yon ay hindi maganda. So, tuloy natin. At dahil dyan, pinost ko sa Blue App ang kanyang review at ang caption ko ay ganito rin ba ang inyong na-experience? At karamihan ng sagot ay hindi. Okay. So yung pagiging in denial ko, mas lalong tumindi. Dahil yung mga comments sa Blue App ay hindi daw nila ito na-experience. Yun yung mga una kong nabentahan. Yun yung mga unang bumili simula launching. Ayun, ito yung February batch na sinasabi ni Wear Sunscreen. So ibig sabihin, tama talaga si Wear Sunscreen, di ba? Teka, palakpakan natin si Wear Sunscreen. Tama siya. Galing. Tama siya na talagang may dalawang batch na hindi maganda yung una, super okay yung timpla. Yung pangalawa naman, hindi okay yung timpla. Ngayon, sabi ni Miss Ann Klutz na kung ganyan lang, na hindi ka sigurado dun sa quality ng batch, sa iba na lang siya na sigurado yung quality. Okay. Tuloy natin kay V. At nung gabi na yun, nag-message ako sa kanya, nag-reach out ako sa kanya, at sinabi ko nga na nag-post ako sa Blue App para malaman ko kung same ng experience. At tinanong ko kung kailan siya bumili. At bumili siya nung March 12. Ayun. Ang sumunod po na honest feedback na nag-trending ay March 16. And nag-reach out din po ako sa kanya at tinanong ko kung kailan siya nag-order. Ito po ay March 13. Ayun. Ang feedback po niya ay ganun din. O, di ba? Ibig sabihin, sobrang tama ni Wear Sunscreen. Kasi ito na yung evidence to prove her case, di ba? Na yung mga March batch ang may problema. Now, nako. Tingnan natin kung paano re-resolbahan to ni Via. Tuloy-tuloy lang. Hindi blendable at namumuumuo, hindi lumalapat sa face. And yung mga time na yan, still in denial po talaga ako.
Nung March 20, meron po akong pinost sa Blue App. And still in denial ako dahil ang honest feedback po niya ay ito ay hindi ko makapit sa muka at still mahirap siya i-blend. Nung March 21, nagkaroon po ako ng pangalawang posting sa Blue App ng isang honest feedback. And still ganun din po yung kanyang feedback. And in denial pa rin po ako. Kaya ako siya na-post. Kaya humihingi po ako ng pasensya. At kinahaponan. Palagay ko, kaya siya in denial kasi meron kasing argument against it. Now, ang problema kasi dyan sa massive na bentahan na ganyan, na nagbibenta ka ng maraming produkto, is that hindi mo alam kung saan malalagay yung problema. And hindi mo rin alam kung ano yung magiging result kasi palagay ko minadali ng manufacturer sa lumalabas na mga balita ngayon kasi grabe di ba pagkatapos ng 30,000 umorder ulit sila ng 30,000. Tuloy natin. Nag-reach out po ako sa kanya para humingi ng sorry dahil na-realize ko yung pagkakamali kong ginawa at yung pagka-post ko sa kanya. And nung time na to, dun ko medyo nare-realize din, pakinggan ko yung mga negative feedback. And simula March 21, up until now, tuloy-tuloy na po yung mga feedback na pare-parehas. Which is yun nga po yung ang hirap niyang i-blend and namumuo siya. Simula March 24 ng 1 p.m., hinold ko na po ang lahat ng stock. So simula March 24, 1 p.m. up until now, hindi na po kami nagbebenta. That's actually a good move kasi what if may ma-allergy dyan tas masira yung balat. Fuck, mas mahal yon. That's a good move, di ba? Tama yon. Tuloy natin. Benta ng sunshade. Dahil po, ang ginawa ko ay simula nung hinold ko, nagpa-imbestiga ako, pina-investigate ko sa opisina namin lahat ng retention samples. Pati sa aking manuf, lahat ng retention niya, pina-investigahan ko sa kanya, at pinag-report ko sila sa akin. Dapat may quality control sa simula. Ano kaya nangyari dun sa manufacturer niya? Malamang tiwala sila talaga. Kaya parang ang iniisip nila dun sa end ng manufacturer na sila na yung mismong mag-test dun sa produkto. Kasi 'di ba sa quality control, kukuha ka ng sample set, yung representative sample set sa batch mo. Tapos titingnan mo kung yung batch mo okay, 'di ba? Ganun yun usually. Kasi of course, you cannot test everything at a time. So in statistical idea, you take yung N na tinatawag, yung sample set mo. Tapos dito sa representative sample set, titingnan mo yung, I believe yung confidence intervals. I-correct nyo na lang ako dun sa mga stat majors dito. Pero ganun yung process ng quality control, at least at the basic level. Okay? So tuloy natin. Di ba? We are learning manufacturing, we are learning the science of sunscreens, and we're learning a lot here. Grabe. In just a few days. Actually, kaya masarap manood ng mga ganito kasi you connect it to things that you know from school. Tuloy. So, kahapon ko po na-receive lahat ng report at ang letter ng aking manuf. Ayun. Kung ano po ba talaga ang... Kita mo yung manuf niya, Dear Ma'am Sir, yung nakasulat. Ibig sabihin talaga, it seems like na dapat ina-address niya si V talaga straight up nangyari. So dahil po sa demand at pinilit ng aking manuf na isupply yung everyday na delivery, hindi po nila nagawang i-cure ng tama ang mga sumunod na batch. Kung ako kay V, didemanda ko yung manufacturer na yun. I will sue them to hell. Bakit? Kasi masisira siya yung produkto niya dun Ayan nagda-damage control siya Kasi ayun na inamin ng manufacturer na may mali sila doon. So if I was V Cortez, I will sue them to hell. To fire and brimstone, ganon. Kasi 'di ba? Tuloy natin. At ang mangyayari po kapag hindi na cure ng maayos ang sunshade, mawawala po yung pagiging blendable niya. Ayun. Kaya iba yung kulay. God damn. Kaya ang iba, inaabot po ng 3 linggo kaka-blend. Still, ang efficacy same, pero nawawala yung pagiging blendable niya. Ayun. So, yun yung drawback kapag minadali mo, pag hindi mo siya kinure. Hindi siya magbe-blend agad. Pero does it work yung SPF factor up? Natuto na ako. Yes, of course. Kasi yung formulation doon,
remains parang constant. What is not constant is the blending. God damn, this is so fun. Tuloy. At dahil alam ko na kung ano yung pagkakamali, chinek ko ang retention checklist ng aking Manuf at namin. At dun ko nakita kung ano yung mga batch na inconsistent. Ayan o, ngayon lang sila nagpa-quality control. Ngayon lang niya hinanap yung quality control. Ang laki ng tiwala niya dito sa ano na to, sa manufacturer na to. Kailan sila nagsimulang mag-supply ng hindi na-cure ng tama? Lahat po ng naka-order ng March 11 to March 24, 1 p.m. ay aking ire-refund. Yeah. Ang tanging gagawin nyo lang po. Ayan, so yun nga yung naging resolution ni V dito. Panoorin nyo na lang yung kabuuan nito doon sa kanyang page, doon sa personal page na niya. Hindi doon sa Facebook, sinare niya naman to pero yung Facebook page niya na personal niya, yun nga, nagbigay na siya ng sorry doon, and of course, yung re-refund niya na lang daw yung mga nagbumili. Hopefully, walang allergic reaction kasi literal na bad batch pala yung naibigay sa merkado ngayon. But, ang punot dulo nito, ang sinasabi lang nila is that yung naibigay was that hindi lang masyadong nagbe-blend at saka naglilibag. Siguro yun yung, kasi nga hindi na-cure ng maayos. So, ibig sabihin, tama si wear sunscreen. And tama rin yung idea ni Miss Anquat na it's the manufacturer who is at fault here, di ba? Pero, it's good na si V mismo yung humaharap sa inyo kasi siya naman yung nagbenta dito and siya din yung magpa-process ng refund, di ba? Pero, mga lods ano lang, usapang negosyo lang ma-hold nyo yung, kunyari meron kayo niyan, huwag nyo munang itapon. Malay nyo, after 3 years, pwede nyo ibenta kay Boss Toyo. De, joke lang yun, wala akong pake doon. Joke lang yun So ayun, at least ito, may accountability si V rito. And if I were in V's position, I would sue the manufacturer. Bakit? Kasi of course, I have to protect my product. Pinagtiwalaan kita to deliver me quality, tapos bibigyan mo ako ng bullshit na kinagalit ng karamihan sa mga fans. As of this, yung standing ngayon kasi ng Team Payaman, medyo, it's not like 3 years ago or 4 years ago na, alam yon, well-beloved sila. Halimbawa, si Kong na-involved sa politika, si Juniboy na-involved at saka si King na involved sa sugal. Ngayon si V naman doon sa produkto niya. Ang hindi ko lang siguro ang pinaka lang talaga dito, hindi ko nagustuhan is yung dinadama yung bata. Huwag niyo naman dama yung bata. Damay niyo yung matatanda, go para mai-content natin. Pero mga bata, wag na. And eto, maganda, may resolution na siya. Hopefully maging, well, I always tell this sa inyo, don't wish anyone a bad life. Hopefully makabawi, and kapag nakabawi, everybody happy. Yun lang naman yung sa akin sa today. Kaya mga